daw po ng isang mainit na pagsaludo sa lahat ng mga dakila nating guro. Ito daw pong si Sara Duterte, pagkatapos pabayaan ang Department of Education, biglang lalabas na ganito mga kababayan at nagbibigay pugay. Isang mainit na pagsaludo sa lahat ng ating mga dakilang guro ngayong World Teachers Day. Sa araw na ito, ating kinikilala ang mahalagang papel na ginagampanan. Pero inyo, pagkatapos magbakasyon sa ibang bansa, pagkatapos mag-ikot-ikot doon, para mangampanya mga kababayan, pagkatapos pabayaan ng Department of Education, ganito. Ang ating mga guro sa pagtaguyod ng matatag na sambayanan at maliwanag na kinabukasan para sa ating mga kabataan. Hindi lingid sa amin ang sakripisyo na inyong ginugugol upang hubugin ang kanilang kakayahan, dunong at pundasyon ng kanilang pagpapahalaga at pagkatao. Ngayon, kaming lahat ay nagbibigay pugay sa inyong malaking kontribusyon sa pag-unlad ng inyong propesyon at sa pagsulong ng potensyal at kasanayan ng mga... Ito mga kababayan, payag ba kayo na papatalsikin si PBBM sa pwesto bago ito yung successor? Ito yung iuupo. Ano na lang ang mangyayari sa Pilipinas niyan? Diba? Ano na lang ang kahantungan ng ating bansang ito, ng ating inang bayan mga kababayan? Kung sakali na si Sara Duterte ang maging presidente. Alam nyo kasi sa totoo lang, ngayon natin nakikita mga kababayan na kung ikaw ay matinong presidente, ipaglalaban mo yung teritoryo, gagawin mo ng tama yung trabaho mo, isisiwalat mo yung korupsyon, masama ka pa pala sa publiko. Ikaw pa pala yung sisirain at patatalsikin. Kaya nga alam nyo sa totoo lang, kung ako ay presidente, hayaan na lang natin yung mga teritoryo natin. Bigay na lang natin, baka dyan sasaya yung taong bayan. Hayaan na lang natin yung mga kurap na yan. Baka dyan sasaya yung taong bayan. Kasi kahit gumawa ka ng tama, ikaw pa yung patatalsigin sa pwesto. At yung taong hindi nagtatrabaho, yun pa yung tinitingnan na parang bayani ngayon. Nakuha nyo yung pinupunto mga kababayan. Ipaglaban mo yung teritoryo, masama ka. Sasabihin sa'yo, dinadala mo yung bansa sa gera. Isiwalat mo yung mga kurap, ikaw pa yung patatalsigin sa pwesto. Gumawa ka ng tama at mabuti sa mga kababayan Pilipino natin, ikaw pa rin yung masama. Tapos ang pinakamasakla pa dito mga kababayan, kung sino pa yung hindi nagtatrabaho, yun pa yung sinusuportahan at yun pa mga kababayan, yung parang pinapanginoon. Diba? Gaano kasakit sa presidente niyan? Ano ba, ituloy natin? Mga kabataang Pilipino, hangad namin ang inyong patuloy na tagumpay, kalakasan at kalusugan. At nakikiisa kami sa inyong mga mithiin para sa kapakanan ng ating kabataan at bayan. Naway magsilbi pa kayong inspirasyon sa mas marami pang kabataan. Sabi ni Jem HE, sabi dito, kanta ni Puset, parang pangmahal na araw tono. Hindi, astig yung kanta na yun mga kababayan. Ano yun? Napalagay yun sa Word of Record. Alam niyo kung bakit? Nung kinanta niya yun, kita niyo kung ano yung nangyari sa ano. Although hindi tayo masaya sa nangyaring yun, pero talagang tumugma dun sa kanta niya yung nangyari sa lungsod na nasasakupan po ng kanilang angkan. Habang inyong buong sagasig na nilalakbay ang daan tungo sa ating nagkakaisang hangarin para sa isang matatag na Pilipinas. Maraming salamat sa aming mga guro. Mabuhay kayong lahat. Kita nyo parang walang nangyari, parang hindi niya pinabayaan yung DepEd nung panahon na siya ang secretary ng Department of Education. Tapos siguro tuwan-tuwa dyan yung mga DD-shed. Siyempre, Panginoon nila yan kahit hindi nagtatrabaho, okay lang sa kanila. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, only in the Philippines, na kung ikaw ay presidenteng may malasakit sa teritoryo mo, sasabihan ka na dinadala mo yung bansa mo sa gera kahit hindi ka naman nakikipag-away. Only in the Philippines na kahit isiwalat mo yung corruption, ikaw pang masama kasi isiniwalat mo yung corruption. Only in the Philippines mga kababayan na kahit magtrabaho ka, masama pa rin yung tingin sa'yo nung ibang tao. Tapos yung hindi nagtatrabaho, yun pa. Yung parang kung titingnan nyo, maraming nagawa. Diba mga kababayan, ito pa, yung isang sakit sa ulo ng Pilipinas, ito pakinggan nyo. Handa daw pong magpakulong, sabi dito kung may katotohanan lahat ng sinasabi nila sa akin, magpapakulong po ako. Ikulong ako, patayin ako kung gusto nila.
Yan yung sabi mga kababayan ni Chavit Singson. Gusto nyo yan, marami akong sasagutin. Dahil inatake ako nung nagpunta ko sa Roma, mga trolls, mga attack dog. Alam nyo attack dog, sinabi ko na, asong ulol, pag nakaamoy ng pera, kakagat. At hindi lang mga asong ulol, yung spokesperson na ng Malacanang, parang attack dog na rin dahil ka lang parang sa akin. Anyway, sasagutin ko lahat yan. Ang masasabi ko lang kung may katotohanan. Hindi kasi, kayo po kasi nananawagan kayo sa mga estudyante na patalisikin si PBBM sa kanyang pwesto. Hindi naman po matinong gawain po yun ng isang tao. Dahil sa totoo lang mga kababayan, hindi naman po kasi matinong gawain yun ng isang tao na mananawagan ka na patalisikin yung presidente porket hindi ka napagbigyan. Na mai-appoint yung mga gusto mong ipa-appoint. Di ba mga kababayan? Anyway, tuloy natin. Alang lahat yung sinasabi nila sa akin, magpapakulong po ako. Di ba may parang... Ba na yung gawa-gawa lang nila lahat. Pinaiimbestigahan daw kayo na inciting to sedition po dahil nga dun sa mga sinasabi nyo. Ay, kulong ako, patayin ako kung gusto nila. Wala yan. Yun nga yung gusto ng mamamayang Pilipino, makulong daw po kayo kung sakaling mapatunayan na kayo. Talagang isa rin mga kababayan sa naging korap. Diba? Mismong hindi naman tayo nagsabi niyan mismong yung taong bayan na naando dun sa rally na pinuntahan po niya. Diba mismong taong bayan nga nagsabi na nakakadiri daw, ipakulong na daw. Kasi nga ang dami daw sinasabi pero isa rin naman daw. Mismong taong bayan po nagsabi niyan, hindi po tayo at hindi yung ibang mga news outlet mga kababayan. Kung hindi, mismong taong bayan po. So ngayon, ang problema kasi dito, porket hindi kasi napagbigyan na ma-appoint di umano, yung mga pinapa-appoint po niya mga kababayan at sa kanya di naman po nanggaling yan, na meron po siyang ipinapa-appoint bilang director ng PCSO, porkit hindi po napagbigyan yan ng galaite. At galit na galit kay Presidente mga kababayan dahil nakalimutan daw ni PBBM yung naging tulong po niya sa kampanya ni PBBM noong 2022. Para sa akin mga kababayan diba kung ikaw ay tumutulong dapat hindi mo isinusumbat yan. Kung ikaw ay tumutulong dapat hindi ka naniningil ng kapalit. Ngayon mga kababayan parang ang dating kasi dito nung hindi na pinagbigyan ni PBBM yung mga gustong mangyari, yun, naging bitter kay Presidente. Kaya gustong patalsikin na sa pwesto, ito pong si PBBM. So ngayon mga kababayan, kayo, ano pa masasabi ninyo? Hingil po dito sa topic na ito na kung may kasalanan daw, itong si Sir Chavit Singson, handa daw po siyang magpakulong. At ano po masasabi ninyo hingil po dito kay Sara Duterte na kung saan mga kababayan pagkatapos pabayaan ng Department of Education, babati sa mga teacher na parang walang nangyari. Comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang masasabi nyo hingil po dyan.